Hello, welcome to 5th generation hobby shop. And magre-review tayo ngayon ng WE High Kappa Allosaurus. And shoutout po pala kay Sir Angelo. So this is the WE Allosaurus High Kappa made in Taiwan gas blowback airsoft pistol. So bali ito po yung merong full automatic. So this is semi and full automatic. So ayan, naka-indicate sa box full auto. So, meron siyang semi-automatic and full automatic. Okay? Allosaurus, High Kappa, WE brand. This is made in Taiwan. Ayan, airsoft gun, made in Taiwan. Okay? So, shoutout kay Sir Angelo. So, bali may kasama po siyang gas. Pop Dino number 14. Green gas, power up. At may kasama na rin po siyang bala. 0.23 grams yung bigat, 4,000 shots. Okay? May kasama siyang owner's manual, of course. And the mounting plate or yung plato para sa red dot optic. Extra recoil buffer. And the unit. Okay, 2011 High Kappa Allosaurus. This is 4.3. Okay, 4.3 inches barrel. So, mas maiksi po siya sa T-Rex. Mas maiksi lang siya ng konti. So, meron ako ditong T-Rex. Ko-compare natin. So, this is the T-Rex na 5.1. Okay, color black. 5.1 T-Rex. And this is the Allosaurus. So, ipagtabi lang natin yung slide. Ayan. Okay. So, mas maiksi siya ng konti. Kasi 4.3, 5.1. Okay, 4.3 inches barrel, 5.1 inches barrel. This is the standard size. And this one is the mid-size. Okay? Mid-size pistol. Pero yung grip, same lang sila. Same lang sila ng haba. Ayan, yung grip. Same lang sila ng haba. Then, pares lang naka-fiber optic. Pares sila ng, halos, pares lang sila ng design. Since sa ano lang, sa slide lang. Tsaka sa barrel. Pinagkaiba. Kasi mas maiksi yung Allosaurus ng konti. Kasi 4.3. Meron din tayo na itong 3.8. Mas maiksi naman yun. Yun yung Brontosaurus. So, ayan. So, busog po siya. Naka-fiber optic. Rear and front. Naka-wet trigger. Ayan, markings. 0.45 ECP. Then, serrations. Sa gilid. Then, meron siyang cut sa slide. Pati sa gilid, may cut din. Then, meron din siyang lagayan ng accessories, katulad ng laser, flashlight. Then, threaded barrel na rin siya. Pwede mo siyang lagyan ng tracer units, suppressor, at iba pang accessories na po pwede. Okay, naka-magwell na rin siya. Stapled grip, extended beaver tail. Tapos, ito yung switch. Ito yung switch para sa semi and full auto. Kasi meron siyang full auto eh. So, kung semi-automatic, angat mo lang yung switch. Pag gusto mo naman na full automatic fire mode, baba mo lang yung switch. Okay? Kasi mayroon siyang full auto. So, this is semi and full automatic. So, later on, itetest natin. Then, sa kabilang side naman, ito yung manual safety. So, ikakasa natin muna bago natin siya ma-activate. Yan. Okay, so working. Pag binaba mo siya, safety off. Yan. And then, meron naman siyang dual safety features. Ito naman yung beaver tail. So, pag hindi siya nadidiinan, itong beaver tail, pag kinalabit mo, hindi rin siya pipitek. Hindi pipitek yung hammer. So, kailangan nadidiinan siya. Yan. So, automatic, pag ginawakan mo yung grip, nadidiinan po yan. Okay. So, working po ang manual safety beaver tail. So, mamaya itetest natin yung semi and full automatic. Okay. Semi-automatic, then pag binaba mo yung switch, full automatic naman yan. Okay?
So ngayon, titingnan natin kung ilan yung kanyang muzzle velocity or kanyang EPS. So susukatin natin sa chronograph kung ilang EPS itong si 4.3 Allosaurus. Lagyan lang natin siya ng gas. 3 to 5 seconds, inverted position. So, kailangan nakatutok ng maayos dun sa valve para hindi lumabas yung gas. Yan, katulad niyan, hindi siya pumapasok. Okay. Then, indicator na meron na siyang laman, matigas yung outlet valve pag pineres mo. So, lagyan lang natin siya ng 4 shots muna para sa chronograph testing. Okay. Okay, again, shoutout kay Sir Angelo. EPS testing tayo, sir. The Hi-Kappa 2011 Allosaurus semi and full auto. So, lagay muna natin sa semi. Okay. Testing. Firing. 347.6. 347.6. Okay. Firing. 348.6. 334.2. 338.8. Okay. So, yun yung kanyang EPS. And then, nag-open chamber na siya dahil 4 shots lang yung nilagay nating bala. Okay. So, release mo lang yung mag. Press mo lang tong mag-release. Yan. Release mo lang yung mag. And then, wag mong idadrop yung slide, no? Para hindi sila magkaroon ng friction, hindi sila, kumbaga, hindi siya mapupudpud. So, pag ganito kasi, pag dadrop mo yung mag, yan, magkakaroon sila ng friction between the slide stop notch, ito yung notch, and the slide stop. So, magkikiskisan yan. So, katagalan, mapupudpud. So, para hindi sila magkaroon ng friction, ang gawin nyo, alalayan nyo yung slide. Bali, ito po, itulak mo lang siya ng konti. Yan. Parang gumit na lang yung yung slide stop. Yan, tapos saka mo siya ibababa. So wala siyang friction, hindi sila magkikiskisan. Then saka mo siya i-release, no? Para maiwasan nating mapudpud kasi pag napudpud tong part na to, ang tendency hindi na siya mag-open chamber pag wala ng bala. Okay? So ayun, load pa tayo para shoot pa tayo. Okay, shooting test 2011 Hi-Kappa 4.3 Allosaurus. O, ngayon itetest naman natin yung itetest pala natin yung semi and full automatic. Okay. Loaded with 8 shots BBs. So, test lang natin konti yung semi, then full auto na. Okay, semi-auto muna. Okay, ang semi-auto, ganito lang, pak, pak, pak. Yan, yung semi-auto. Ngayon, pag full auto, baba mo lang yung switch, isang kalabit mo ng trigger, rat-rat yun, prrrt, ganun. Okay? So, ubusin natin yung bala. Ubus yan. Yun yung full automatic. Okay? So, dahil konti lang yung lagay natin, nag-open chamber na siya. So, yun yung full automatic. Okay, ito, sa release ng magazine, dahil nag-open chamber, release mo lang magazine, and then, yan. Hammer down. Okay, again, this is the 3.8 Brontosaurus, Brontosaurus tuloy, 4.3 Allosaurus with the full auto, semi and full automatic Hi-Kappa airsoft gas blowback pistol. Okay, thank you for choosing 5th generation Hobby Shop. Have a nice day.